Unti-unting napapansin ang paglaganap na paggamit ng group dynamics sa Pilipinas. Ginagawa to para mas mapag-aralan na maigi ang epekto nito sa pagbabagong sosyal o social change. Kaya nandito kami ngayon kasama ang buo naming crew para mas palawigin ang kaalaman tungkol sa penomenang ito. Samahan niyo kami sa aming pag-uusisa. So nandito tayo ngayon para pag-aralan ano nga ba yung kalagayan ng group dynamics dito sa Pilipinas. Titignan natin yung mga papeles, yung methodologies, kung gaano kalapit yung konsepto ng group dynamics sa kultura natin mga Pilipino. Tapos alam din natin kung paano mas ilalapat yung konsepto na yun, paano mas magiging konsepto ito ng group dynamics dito sa Pilipinas. Titignan muna natin yung kalahatan, kung paano ginawa ng lahat ng tao sa mundo yung mga papeles na pinablish tungkol sa group dynamics niya. Tapos titignan natin kung paano binago ng pag-aaral, ng gobyerno, tsaka ng mga NGOs, yung konsepto ng group dynamics. Tapos, ipipita natin yung lente, focus natin sa mga papel na gawa dito sa Pilipinas. Kung paano na-integrate yung kultura ba, kung na-integrate nga ba yung kultura natin sa mga papel. Yung group dynamics kasi, ito yung pag-e-effort ng mga miyembro ng isang grupo para masolusyonan yung mga problema nila and at the same time mapunan yung mga pangangailangan nila sa group. Tapos, ang gagawin natin dito, i-analyze natin kung ano yung mga maliliit na factors na nakaka-apekto sa kanila. Like kung paano sila nabuo, kung ano yung nakaka-apekto sa kanilang mga factors, at saka kung paano sila nakaka-apekto sa group as a whole. Maraming nag-aral na sinasabi na epekto ng pagiging isang miyembro ng grupo, malaki yung epekto niya sa isang individual. Ngayon, mga eksperto, gusto nila pag-aralan kung paano nakaka-apekto to para mas magamit nila, mas ma-utilize nila. Paano magamit yun para matanggal yung mga masasamang aspekto ng individual. Yung mga ugali nila, gustong baguhin, mga behavior nila. Pinag-aaralan ng group dynamics para malaman natin kung paano mas maging epektibo ang mga grupo para sa mga nasa loob nito at kung paano siya makapag-interact sa ibang mga grupo. Ginagawa ito gamit ang mga teknik gaya ng obserbasyon at feedback sa group processing, tsaka mga desisyon ng grupo, buzz groups, role-playing at marami pang iba. Well, para sa ibang mga scholars, ang production ng knowledge sa groups and group processes ay pwedeng maging goal mismo. Ang group dynamics ay itinuturing bilang isang way para sa pag-achieve ng goals mismo. Itong instrumental nature ng group dynamics ay nag-i-impose ng additional burden sa mga manggagawa. Dapat mapatunayan nila ang kanilang stand sa needs and end nexus. Sa kadahilan ng ito, malinaw na sinabi ng mga manggagawa kung ginagamit nila ang mga technique na ito para i-develop ang individual members ng group, i-increase yung capabilities ng group mismo, at i-introduce yung magbabago sa individual at group behavior. Nang sa gayon, maaaring parehong maging stronger links sa purposive collective undertakings para sa organization, community, at national interest. Ang goal na dapat ma-accomplish ay siyang tumutukoy sa nature ng group na nabuo. Itong mga group na to ay pwedeng i-classify as problem-solving at experiential. Ang problem-solving groups ay ibinuo para makarating sa desisyon kung ano ang angkop na aksyon na maaaring gawin para ma-resolve ang problema. Ang group problem-solving ay dumadaan sa 4 stages. Una, pag-alam sa problema. Pangalawa, pag-diagnose ito. Pangatlo, paggawa ng decision. At pang-apat, pagsagawa ng decision. Ang experiential groups naman ay inorganize ng mga members na umaasang magkaroon sila ng benefit sa experience ng grupo. Maaari silang tawagin sa iba't ibang pangalan tulad ng T-groups, therapy groups, encounter groups, at personal growth groups. Ang experiential groups ay maaaring na-form para i-allow yung members na makakuha ng feedback sa epekto ng kanilang behavior sa iba at epekto ng behavior ng iba sa kanila. Para payagang makapag-develop ang isang individual ng isang bagay para sa kanyang sarili at makapag-provide ng opportunity para sa mas higit na emotional expression. Talakayin naman natin ang scholarly works and materials. Ang masteral thesis ni Elena Samonte na pinamagatang An Analysis of Group Dynamics in Training
project in the Philippines ay isang kapaki-pakinabang na sources or starting point. Ang paggamit ng literature review at bibliography niya bilang initial resources, isang sistematikong pagsisiyasat ang sinigawa sa pamamagitan ng pagkonsulta sa bibliographic resources ni V. Enriquez, Psikolohiyang Pilipino, batayan sa kasaysayan, perspektibo, mga konsepto at bibliografiya. Yung first categorization dilemma ay upang mag-decide kung paano lilimitahan yung search to specific uses of group dynamics. Ang unang pagsusuri ng mga magagamit na materyales ay nagpapahiwatig ng mga local literatures sa mga group dynamics ay tinalakay ang mga gamit nito sa education, therapeutic works, training programs for organizations, purposes, at kung ano ang tinutukay ni Bulataw na bilang self-discovery sessions. Given their time constraint and their professional interests, nag-decide sila to limit the review to local materials which focus on the use of group dynamics for organizational training as well as to those which describe self-discovery sessions. Another criterion na ginamit nila ay yung mga materials na dapat isinulat ng mga Filipino writers at ilarawan ng mga karanasan nito. Hoy! Look at them. It seems like they're having fun with their group activity. No wonder it's really popular. Alam mo ba na even in counseling, group dynamics or group activities is also one of the most popular emerging tools? Sabi nila it was because it can cause a behavioral change sa isang tao. I wonder about that. Ikaw ba? Anong tingin mo doon? Looking back, ano nga bang history ng group dynamics sa Philippines? Tatlong malalaking organization nga pala ang nagpasimula nito. Andyan ang Ateneo de Manila, ang Presidential Assistant for Community Development at ano nga yung huli? The Philippine Business for Social Progress. For starters, let's talk about the Ateneo de Manila University. Kapag pinag-uusapan ang universidad na ito, dalawang pangalan ang nangingibabaw. Yan ay si Father Jaime Bulataw at si Mr. Eugene Moran na both members of Society of Jesus. Sila ang nagpasimula ng sensitivity training at seminar sa iba't iba pang school or institution sa bansa. Bukod pa doon, nakapag-publish din sila ng librong pinamagatang The Self and the Group na may malaking gampanin sa group process sa bansa. Dahil dito nagsimula or ito ang naging primary source about theory and techniques ng group processing sa ating bansa. Matapos nito, kasama pa ang ibang advocates ng group process sa bansa ay naitaguyod nila ang PIABS or kilala din bilang Philippine Institution for Applied Behavioral Science noong 1968. Sila ang nagsilbing training ground for facilitators and counselors to assist other institutions and schools in the Philippines. Dahil dito, matagumpay na napalaganap ang group process sa bansa. Hi! Hello! Kaya't nagresulta ito ng pagtayo ng iba't iba pang institusyon sa buong bansa. Andyan ang Mindanao Institute for Applied Behavioral Science sa Davao at ang Visayas Institute for Social Action in Visayas na sinimulan ng mga naging estudyante nila Father Bulataw. Dahil sa impluwensyang tinataglay ng PIABS, kinilala sila sa husay at galing sa pag-handle ng group process. Nabanggit na nga kanina ang isa sa tatlong pinagmulan ng group dynamics dito sa atin. So, aside sa university-based group from Ateneo, ngayon naman ay galing sa isang government office. Sinasabing noon pa man, ang group dynamics ay ginagamit na sa ating mga public sector. 1956, noong matuklasan ni Samonte ang tungkol kay Bernard Wilson na isang American sociologist commissioned by the USAID para sa training of trainers of field workers sa bagong organisadong Presidential Assistant on Community Development or PACD. Sa pag-aaral naman ni Abreva tungkol sa pagkakabuo ng PACD, pinakita dito kung paano ang mga experts at scholars sa isang community development ay na-recognize nila yung halaga ng paggawa sa pamamagitan ng organized groups.
Sinasabi rin naman na mayroong hindi malinaw na ugnayan sa pagitan ng community cooperation at group consciousness. So let's say na ito yung pakiramdam sa isang grupo ng tao kung saan nakakaranas sila ng problema, a common problem na hindi nila kayang solusyonan mag-isa or ng kanya-kanya. Ang philosophy naman ng PACD as an institution na sinasabi nga ang isang grupo ay daan para sa social change ay nakuha naman sa sinabi ni Bonifacio. The basic relations of small group to social change is that an introduction of any social change always involves a group of people trained by any kind of organization whose primary objective is to promote the betterment of society. The group manipulated for the purpose is not a large group, but usually is the most effective force in effecting a change, resulting in the achievement of a social goal. Since this particular small group can be easily maneuvered into being socially centered in its objectives, then it seems evident that the small group method is the means of attaining social change. Dagdag pa rito, nagbanggit din si Bonifacio ng tatlong grupo na sinasabi niya naman magiging change agents sa PACD program. So, ito yung government group of PACD professionals, the Barrio Council, and the Purok. Gayunpaman, kahit na hindi naging successful ang mga proyekto ng PACD at nawala ng organisasyong ito, andun pa rin yung idea na ang pagbabago ay magmumula sa maliliit na group, sa isang komunidad. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila, isa sa makasaysayang lugar sa Pilipinas. Ngunit sa loob nito, matatagpuan din natin ang opisina ng PBSP o Philippine Business for Social Progress, na isang organisasyon na malaki ang naiambag sa group dynamics ng Pilipinas. Ang PBSP ay isang non-profit organization na kinapipilangan ng iba't ibang negosyante at kumpanya na tumutulong sa pagsasagawa ng mga community projects na makakatulong sa ikaunlad ng isang lugar at ng mga mamamayan. Dito sa PBSP, nagsasagawa tayo ng iba't ibang proyekto upang makatulong sa pamayanan sa iba't ibang aspeto tulad ng mga livelihood projects, education and scholarship programs, health and water services, at mga fundraising activities. Ang main goal namin ay ma-improve ang pamumuhay ng isang komunidad at ang mga mamamayan. Hindi lang individual benefits ang nakuha ng beneficiaries namin. So, tinutulungan din namin sila sa pagbuo ng structures o grupo na may kanya-kanyang trabaho o responsibilidad. At sa parehong pagkakataon ay pinapaintindi rin namin sa kanila yung kahalagahan ng relationship ng bawat grupo na mapagpapatuloy yung pag-unlad, hindi lang sa kanilang sarili, pero sa buong komunidad na rin. Malaki po talaga yung naitulong sa amin ng PBSP kasi noong una, pag-uuling lang po yung buhay ng mga tao dito. Pero salamat po sa PBSP, nagbunsad sila ng mga seminars, ng mga lectures na patungkol po sa iba-ibang klase ng kabuhayan. Kaya ngayon po yung mga tao dito, sama-sama na po silang natututo sa pagtatanim, tapos sama-sama na rin po silang nagbebenta ng mga nahanap nila, and natutunan na rin po nila mag-alaga ng mga hayop, tsaka po iba pang kabuhayang pang-agrikultura. Tunay ngang malaki ang naitulong ng PBSP sa ikaunlad ng isang lugar at ng mga mamamayan. At sa parang pagkakataon na patunayan ng PBSP na malaki ang maitutulong ng pagbuo ng mga grupo at ang relasyon nito sa isa't isa. Ang tatlong institusyong na ipakita natin ngayong araw ay malaki ang naiambag sa kasaysayan at pag-usbong ng group dynamics sa Pilipinas. Napatunayan din ng tatlong ito na ang principles at techniques ng group dynamics ay pwede palang i-apply base sa pangangailangan sa iba't ibang konteksto, katulad na lamang sa academe, sa government, at maging sa mga community projects. Sa huli, napatunayan ng tatlong institusyong ito ang mahalagang epekto ng group dynamics sa Pilipinas. Ang daming libro dito sa library, no? Pinaghalo-halong journal works, researches, thesis, published and unpublished books,
Bukod pa dito, meron pang mga resources na makikita sa internet. Pero alam niyo ba na may isang theoretical paper lang na nagdi-discuss tungkol sa group process, theory and techniques as self-discovery? That was the works of Bulatao and Moran that is supported with other researches in 1965. Sabi nila dito, yung mga Pilipino daw, hindi daw talaga natin kilala yung sarili natin. And ang main purpose ng group counseling is for us to know more about ourselves. So, according to them, we Filipinos do not really know ourselves. Dahil nga meron tayong mga experiences in the past that we are colonized, meron tayong mga agricultural, autocratic, and colonial setting, nagiging dependent na daw yung pagkakakilanlan natin sa mga sarili natin dun sa mga experiences na yun. Kaya daw tayong mga Filipino, we feel inadequate, we lack self-assertiveness, we lack self-confidence. Pero dito sa group counseling, it will serve as a small community na siyang mag-i-encourage sa bawat isa na tanggapin yung differences and similarities ng bawat isa. So, from being helpless, dependent, mechanism of adversity to endure hardship into being confident, being assertive, being socially responsible, and having self-confidence. Nakakatuwa palang isipin, no? Meron palang pangmalawakang epekto yung group counseling. Bukod sa maganda epekto sa counseling at sa community, ano pa? Ayon kasi kay Father Bulatao at Moran, nakakatulong din daw yung group counseling sa yung pag-achieve natin ng national goals natin. Pumino yan mula sa individual patungo sa kanyang pamayanan. Bali, ang epekto niyan, nababawasan yung mga kriminalidad, yung mga social issues natin na kinakaharap ngayon sa bansa. Tapos syempre, mas nai-improve yung pagkakaisa sa mga tao. Gayo nga naman, no? Without an individual, walang mabubuong bansa. Yung malupit pa nga nito, meron pa palang tinatawag na yung national vision and rationale for using group methods. Akalain nyo ang lawak, may pa-national pa, di ba? Kuya, nag-research ka pa talaga para may chika sa amin, Well, yung thought lang naman nun is meron nga rin tinatawag na civic groups. Bali, ito yung grupo na nagkakaisa yung mga tao, may deeper understanding sa bawat isa, ganun. Tapos at some point, sila rin yung nagko-connect sa mga tao na nasa laylayan, pati yung mga namumuno. Kaya parang alam mo yun, ang laki talaga ng tulong pag may magandang may magandang pagkakaisa sa mga grupo na natutulungan nga through group counseling. Wow, very soksay naman nito. Oo. Lawak talaga ng psikolohiya, no? Ang lawak ng epekto. Oo nga kaya maganda talagang pinag-aaralan natin ng group counseling. Oo nga pala, samahan mo naman ako sa business center na iwan ko kasi libro ko Sige na, libre na kita. Alis na rin kami. Punta kaming library. Bye-bye! Bye! Bye-bye! Ingat! Pero ano, Chang, may nabasa nga ako research Yung kay Andres ata medyo nalimutan ko na yung iba. Kaya lang yan, kung rin mo sa matanda yung iba Pero, sipin mo, no? Maiba lang tayo. Batch natin, tatapos na sila. Trabaho na. Grabe, nakakatawa. Bukod sa kumaman. Ako po'y nakabuhan pa rin talaga ako. Diba? Ako rin Oo nga, Chang kahit ako, kinakabahan pa rin ako sa idea ng work. Nakakakaba talaga. Binanggit ng isa natin group dati. Parang daw, yung mga tatlong bagay na dapat pangatandaan para magtatrabaho. Kaya ang panisipan natin.
Una dyan, intindihin yung mga pinagmulan at pagkatao ng mga miyembro ng organization. Pangalawa naman, intindihin ang sarili at ang epekto mo sa iba. At syempre, ang pangatlo, intindihin ang mga factors sa work situation na nakakaapekto sa mga tao para malaman ang mga dahilan ng bagay-bagay. Parang yung may waman, yung about sa pag-increase ng organizational or executive effectiveness. Siguro nga, ako naman kasi parang applicable naman Pero meron bang ibang mga paraan ng pag-manage ng organization at bilang member ng organization? Writing separately, Digia and Andres also view group dynamics within organizational settings. They regard group dynamics as part of an organizational development intervention. Following Warren Bennis, Digia defines OD as a complex educational strategy intended to change beliefs, attitudes, values, and structures of organizations so that they can adapt to new technologies, markets, and challenges. To bring about the desired change, OD interventions tend to rely on group dynamics. Uy, dito ka din pala. Ginagawa mo yung assignment sa group process, no? Ano na ba nahanap mo? Yung sa akin kasi nag-focus yung mga nahanap ko dun sa mga experiential groups. Ikaw ba? Ako kasi nag-focus ako sa problem solving ng groups. Tapos ikaw, ano ba nahanap mo studies? Ako yung group dynamics sa training methodology. Oo, yun naman pala. Di mag-discuss na tayo ng mga nahanap natin researches dito. So, tara, let's go. Novel na lang ako dito. Ano mga nahanap mo? Yung mga nahanap kong studies kasi about sa cohesion ng group. Tapos yung una kong nahanap is kay Jojo. Kilala niyo ba si Jojo? Hindi, Tapos sinasabi doon yung degree of cohesiveness ng group ay may relation sa productivity. Tapos naman, ganun din yung pinag-aralan ni Tagasa. Tapos ang sinasabi doon sa study ni Tagasa is yung committee cohesiveness ay may high correlation sa mga factors na katulad ng pag-attend ng meetings, yung degree ng interest sa committee, tapos yung mga roles na ginagampanan din syempre doon sa committee. Tapos yung next naman na study, yung panghuli na about cohesiveness, is yung kay Nisanka. The more daw na cohesive yung group, the more interactive daw, kaya kaysa sa less cohesive na groups. Wait lang, parang nabasa ko yan. Ayun ba yung gumamit ng methodology ng self-rating at questionnaire? Oo, yun yung ginamit, yung self-rating at saka yung questionnaire nga. Tapos meron din naman ako nahanap na ang ginamit na methodology is experimental pala. Tapos, in the case of problem-solving groups pa din, parehas na study ang gumamit ng Lost on the Moon test. Alam mo ba yun? Sige, search na natin mamaya. Una kasi, ang gumamit nun is si Tayaw, na nagsabi na ang group performance daw ay better than individual performance. Kasi parang pag 6 yung members ng group, better daw yun kaysa sa pag-individual performance. Tapos naman, ang pangalawang nag-study is hindi ko kilala, hindi ko nakuha yung pangalan niya. Pero ang study ay pinag-compare yung performance ng American and Filipino groups when it comes to problem solving. Then, ang result naman ay yung American group performance better than individual. Tapos syempre, knowing Filipino, di ba, ang lumabas dun is better nga yung group performance kaysa individual performance din. Anong mga nahanap mong researches? Teka lang Oo, kasi ako. Yung nahanap ko naman, di ba yung group dynamics ng training methodology. Kasi nagkaroon daw dati ng trend na gamitan yung mga group process para sa mga executive development programs. Ayan ba yung sa CSDP? Tapos yung sa Philippine Executive Academy? Oo. Kasi yung sinabi mong dalawa, ayun yung pinaka-kinalang programs. Yung CSDP o yung DAPS, sa Career Executive Service Development Program, para yun sa mga top government programs. Tapos, sabi kasi ni Ancode, dun sa
program na yun, sa CESDP nga, kailangan ng mga participants na maging authentic persons. Meaning, kaya nagkaroon sila ng mga self-awareness exercises. Tapos yung isa naman, yung Philippine Executive Academy, para naman yan sa mga public and business executives. Ayun naman, para ma-enhance nila yung teamwork at cooperation sa mga members ng mga executive panel. Yung training sa FTOW, nahanap mo rin ba? Oo, nakita ko na 21-day training program yun para sa mga full-time outreach workers, sa mga family planning program. Dito naman, sabi naman ni Samonte, naging training-centered to, yung experiential. Kasi, naging training-centered approach yung program. Tapos, meron naman din human relations and communication module. Ginamit naman yung group dynamics para mag-raise ng self-awareness, mag-clarify ng values, tapos mag-affirm ng commitment sa philosophy of service. Meron din namang researches tungkol sa effective training on personality. Dito naman may 3 grupo ng participants. Yung una, 20 na college students. Tapos, 34 na male participants galing sa PEA, yung Philippine Executive Academy. Tapos, 11 provincial health workers. So, yun nga, ginamit ni Torres yung SUSTRUM, personality orientation inventory, kung saan lumabas na yung mga graduate students, meron silang pinakamataas na inner directedness. Tapos, yung mga health workers, mayroong outer directedness. Tapos, yung mga executives, sila yung pinaka-competent. Tingnan pala niyan. Ano pa iba mong kita? Saka meron pang isa, yung sa sensitivity training sa ethics and the public service training program. Dito naman, yung evaluation is sinabi na mas effective daw yung mga workshops, yung mga training programs and forum discussions kapag meron silang sensitivity training. Si Samonte, na-discover niya yung paggamit ng group dynamics sa pag-i-interact ng 3 variables. Yung characteristics and competence of the trainer, characteristics and experiences of the trainee, tapos yung mga ginamit ng mga exercises. Bakit yun yung consider niya na major variables? Sabi kasi niya sa Monte, kaya daw ayun yung 3 major variables kasi nire-reflect nun yung values natin as Filipinos and kahalagahan ng paggamit natin ng local language and yung paghingi sa mas marami pang oras for self-disclosure. Ikaw naman, Nigel, mag-share ka naman sa amin. Ano ba natutunan mo dyan? Akin kasi sinave ko lang sa phone ko kasi nga wala akong talang gamit. Pero kasi yung sa akin, nag-focus more on ano yung effects ng experience sa group doon sa individual. So, basically parang yung summary ba nung siguro kasi as I was listening, parang summary siya nung mga diniscuss nyo din kanina. Kasi parang marami doon sa mga studies sa MA ng Psychology and Education sa Ateneo. Nag-focus sila doon sa, parang nag-base sila sa isang theoretical foundation na may personal na effect yung group dynamic sa individual. Tapos, interestingly, gumamit din sila ng iisang methodology para doon sa mga study nila. Tapos, nakakuha sila ng mga magkakakonektang sagot. Kaya medyo natuwa ako habang nag-message. May nakita ako kanina, mga thesis nila, Clavano, ganyan. Tapos nagtangka kasi silang pag-aralan yung epekto ng group dynamics sa individual. Marami sa mga thesis yung gumamit ng experimental design, tapos gumamit din ng psychological testing muna, mostly in English. Tapos, ginagamit yung scores ng test para makita yung differences nung bago yung group dynamics and after yung group dynamics. Siyempre, natutunan naman na din natin yung statistical analysis. So, doon nila ginamit yun, yung significance ng difference sa pre- and post-testing. Sina Lavie, saka si Gonzales, dalawa sila sa mga gumamit nung sinabi ko nga magkaparehas na methodological pattern na experimental design, tapos standardized testing. Sabi ni Lavie, first, for groups that underwent the sensitivity training laboratory, there was a transformation towards self-actualization. Secondly, this change is significantly greater for those groups that underwent the sensitivity training laboratory
as compared to a simple living experience. However, in the hypothesis that the change is permanent and that an older group will experience a greater change, it was not confirmed. So, ito yung isa sa mga avenue para sa mga bagong researchers. In fairness naman kay Lavie, nagbigay siya ng recommendations para at least yung mga susunod na study may mapaghahalan doon. Ayun naman kay Gonzales, kasi siya na yung experimental group saka yung control group pumapatak yung observation sa kanila sa third na dimension. Merong ability to react spontaneously and be oneself, ability to accept aggression and act in oneself, ability to be independent and sufficient, ability to accept oneself, and ability to transcend dichotomies of life and see them as meaningfully related. Sila yung dalawang researcher na nagtatungan na yung experiential groups, positive yung effect niya sa self. Nakapagdudulot ito ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili and mas magandang pagtingin sa kapaligiran. So yun yung mga nahanap. Ay, buti naman pala nag-usap-usap tayo. Oo, magkakakulog pa pala yung mga researchers na nahanap natin. Para di na tayo mapagod. Pagod na ako maghanap eh. Ano, tara na, balik na tayo sa room. O, tara. Kaya ayusin niyo yung mapakinggan ko. Ate Josel, hi! Parang alam ko ba yun dito? Nagbasa ako tungkol sa assignment natin sa group process. Pati stance. Para share ko sa inyo sa baba. Doon na tayo sa labas kasi gagalitan naman yung guard dito. Okay. Lang tayo. Doon tayo sa pagod ako, ino talaga sa'yo. Pero yun na nga, kwento mo na nga sa akin yung research. Yun nga, nabasa ko na sa larangan daw ng education, may 3 researches na sinubmit sa Ateneo Graduate School. Tapos, itong mga researches na to, parang inaalam ng Ateneo kung ano yung effect ng group dynamics. Yung mga researches ni, sino ba yun? Si Teresita Lara. Yung sa research niya, sinukat niya yung value orientation ng 33 na teachers mula sa La Union tsaka sa Ilocos Sur Catholic School. Tapos yung pangalawa naman kay Stephanie Kiban, na inaral niya naman yung epekto ng group dynamics sa communication skills ng 13 na teachers. Tapos yung last kay Purcell, na pinakita naman doon yung epekto ng group dynamics sa pagtaas ng sensitivity, ability to manage feelings, pagkakaroon ng positibong pananaw, at mabuting pakikitungo sa kapwa ng 54 na graduate students na galing din sa Ateneo de Manila. Dun sa mga researches na yun, kahit na alam naman natin, di ba, ang gamit natin is from Western, pero inalam pa rin ng Ateneo kung ano ba yung magiging resulta ng mga pag-aaral na yun. Tapos meron silang nakitang 3. Yung una, yung participation sa experiential groups ay pinagbubuti ang self-concept, self-actualization, capacity to relate to others, at communication skills ng mga miyembro ng grupo. Yung pangalawa, ni-improve nito at nananatili sa mga grupo yung mga nabanggit ko na improvements. Diba, yung pangatlo, sinasabi doon na ang pinakamatagal daw na naging epekto ng mga research na yun ay 5 months, kung saan ang mga miyembro ng grupo ay nakitaan ng increased capacity for self-actualization, conceptualization, awareness na nag-enhance sa kanilang communication skills. So marami pa lang naman talagang magandang effect ng group dynamics. Sige, decide. Di ba may hinahanap din tayo? Siguro sa room na lang natin pag-usapan. O sige, share mo din sa akin. Tara. Nice one! Ay, may nag-chat! May... Ala, shit. May ano pala kami bukas kay Doc Tito. Anong oras? Ano topic? Bang! Uy! Basta! Pero, ano, kasi may kiss the boss kay Doc Tito. May gusto kayo? Pwede ba patulong? Abang saan daw ba? Tignan ko na muna. Hindi lang. Baka alam ko na yan. Yung sa, ano,
dito kami para sa group process in the Philippines, tsaka Filipino culture and group dynamics. Pero kayo, alam mo yan? Ba yan? Sisiw, men! Alam Diba? ko na yan. Paano ni-report ko yan dati? Paano ko di aaralin? Yan naman pala eh. Mag-trip eh. Prepare your pens and papers, men. And let's do this. Salamat! Problem-solving group processes have been studied in the local setting, usually with naturally occurring groups. Actually, napapag-aralan na yung problem-solving group processes dito sa bansa natin. Basically, ginagamit sa approach na to ang analytical decision-making abilities ng mga miyembro. Malaki kasi ang magiging influence nun sa magiging outcome ng problema na meron ng grupo. Also, encourage din ang mga grupo na mag-evaluate ng diverse solutions and action plans, or in short, analyze the problem and develop solutions. Based on research kasi, walang malinaw pa na trend na nakikita sa approach na to. Karamihan kasi sa mga materials and resources na meron tayo dito sa Pilipinas, nakafocus sa experiential type of counseling groups. Pero ngayon naman, nagde-develop na sila ng mga evaluation methods para mas ma-improve pa tong approach na to. Pangalawa naman, tandaan mo na sensitivity training is accepted as a functional training methodology among trainers in government and the business sector. So if you may ask, ano nga ba ang sensitivity training in the first place? Originally, dinevelop siya ni Kurt Lewin and Ronald Lippitt noong 1940s. Ang pinaka-main goal ng approach na to is to increase awareness about group dynamics within the counseling group. Kadalasan, ina-address ng approach na to ang issues about gender, multicultural sensitivity, and even sensitivity to the disabled persons. Highly applicable ang approach na to sa contemporary work setting kasi ninonurture niya ang productive interpersonal relationships sa miyembro ng mga grupo. Pero, ang approach na to nangangailangan pa rin siya ng contextualization sa Filipino setting. Lastly, members of experiential groups manifest increased capacity for self-conceptualization and actualization. Ito namang experiential training group, nagkakaroon ng self-disclosure ang members ng grupo to work on their personal issues. Structured ang approach na to since time-limited siya and inspired to ng here and now principle ng Gestalt therapy. Encourage ang participants na i-explore ang emotions nila dahil ang main goal ng approach na to is to strive for change. So ito naman yung sunod, yung about sa Filipino culture and group dynamics. So bali, sa totoo lang kasi, yung group dynamics is originally Western talaga yung influences. So karamihan sa mga local psychologists, kine-question nila kung gaano nga ba ka-effective ang group dynamics dito sa atin. So to address that gap, may ginawa sila Father Jaime Bulatao tsaka si Eugene Moran na tinawag nilang Self-Discovery Seminar or SDS, na ang role nito is it is an attempt to adapt therapy groups into the local Filipino conditions. Ngayon na nasa Filipino culture na lang naman din tayo, mayroon na rin kasi yung psikolohiyang Pilipino sa group dynamics. Halimbawa na lang yung konsepto ng hiya tsaka kapwa. Ikaw, sa tingin mo, may like role ba yung mga konsepto na yun sa group dynamics? Pakiramdam ko meron naman kasi syempre tayo mga Pilipino, di ba? Kapag kakagrupo tayo, may mga bagay na nagkakahiyaan pa rin kahit alam mo yung kahit tagal na natin magkakausap. Legit. Yun, kasi sinabi din dun sa article na in a broader sense, nire-reflect talaga ng simpleng mga group dynamics na katulad yung social system na kinagagalawan natin mga Pilipino. Halimbawa na lang yan ito. Let's say, may isang magtotropa na nag-share ng pagkain, tapos may natira. Magpapakiramdaman yung mga yan kung sinong huling kakain kasi iniisip nila na baka husgahan silang buraot or patay gutom. Dito pumapasok ang hiya. Sabi ni Dr. Bulatao, isa daw itong painful emotion na nag-a-arise from a relationship with an authority figure or society as a whole, na kung saan bumababa ang self-assertion ng isang tao sa mga sitwasyon na nagbibigay ng threat sa ego nila. Ito ang isa sa pinakamalaking barrier ng pag-implement ng group dynamics sa atin.
Minsan naman, may cases na nasusobrahan naman sa pagiging assertive ang isang tao at tinatawag itong walang hiya. Wherein, nagiging absent na yung sensitivity at consideration natin sa feeling ng iba. Example, ito ang common connotation kapag ikaw naman ang naunang kumuha ng pagkain. Nakita ni Bulataw na malaki ang impluwensya nito sa group dynamics. Para sa kanila, group dynamics is a means through which the Filipino ego may be liberated in order for the individual to become mature enough to transcend their level of hiya. Pero at the same time, they are sensitive to the feelings of others and are still autonomous in their own rights. O, paano ba yan, pre? Sana naman nakatulong na ako sa'yo. Oo, Diyos ko, laki nga. Dami mo na natutunan. Kaya mo na yan, sisisiwin mo na lang yung quiz mo. Ay, ano ba? May assignment pa ba tayo? Wala na, yun na yun. Okay na, sige. Sige, una ako. Lang ano ba? Gaano nga ba ka-applicable ang group dynamics dito sa Pilipinas? Ayon kay Alfiler, ang group dynamics ay isang metodolohiya ng mga Western societies. Kaya nga, ang mga indigenous concepts ng mga Pilipino tulad ng pakikiisa, pakikitungo, pakikibagay, pakikipagpalagayan ng loob, at madami pang iba, ay kailangan pa ng masusing pag-aaral. May mga konsepto rin ng mga Pilipino na ibang tao at hindi ibang tao, at naapektuhan ito kung paano siya makitungo sa isang grupo. Para sa ending ng video namin, so magkakaroon po kami ng isang maiksing production number para sa inyo. Ang title ng kantang to ay GD, Group Dynamics. Ay, fourth ah. Group Dynamics para sa pagbabago. Taranata!